Good morning mga karakons and hello world. Ayan, update. Kanina po nag-live na po ako at ang ini-live ko po is yung yung sing-sing na order. Puti po yan na jade. Isang kabusyon tsaka isang sing-sing. Bali ang iba-vlog ko ngayon is yung mga nakuha namin sa Wawa Dam. I-slice ko po sila isa-isa at sabay-sabay nating titingnan kung ano ang itsura ng kanilang mga laman. Ayan. So, ito po yung mga nakuha namin. Babasahin ko lang po kasi hindi kita yung kulay nila pag tuyo. Ayan. So, kailangan basain. Wait lang po Ayan. Kailangan kasi basa eh. Pag tuyo po kasi alam, maputi sa parang alikabok or sa dumi. Yan. Lihiwain ko po lahat yan ngayon. Yan. Habang iniintay ko po yung size nung sing-sing doon sa nanalo sa aking palaro dito sa aking YouTube channel. Parang magkakaroon tayo ng ng mga parang palaro sa aking YouTube. Parang trivia na rin, parang yung kasi naisip ko na parang pasasalamat sa mga subscribers ko, sa mga palaging nanonood sa akin. Sa ngayon po na hindi pa ako kumikita sa YouTube. Ayan, ang hirap naman ito pag isang kamay lang yan. So, ang uunahin natin is yung potpourri. Itong dalawang potpourri at yung hindi ko alam kung jasper ba o basalt. Kasi duda ako dito sa dalawang to eh. So, ayan, aalamin natin kung sabay-sabay nating alamin kung ito nga ba ay jasper o basalt lang. Yan. Kasi pag malambot, basalt. Pag matigas, jasper. Yan. Kasi kulay green siya, yun nga lang, hinahanapan ko siya ng conchoidal fractures. Wala akong makita eh. Tsaka matatalim yung mga pinagbasagan niya. Tulad nyo, no? So, umpisahan ko na po. Lilinisan ko lang yung aking kasi ito, pag itong mga maliliit na to, sumiksik dun sa sulok na yan. Iipit, masisira po yung blade. Mabibingkong. Kamukha po nung nangyari dun sa blade ko na 6 inches, hindi na siya pwedeng gamitin. Kasi, nabiyak. Nabiyak po yung blade niya. Kasi umipit siya dyan. Yung isi-set aside ko muna ito. Saglit lang naman to kasi 2 piraso lang. Dadagdagan ko lang ng para sabay-sabay sila sa pagbubutas bukas. Yan. Bubutasin po yan eh. So, ito i-slicing ko. I-set up ko lang po yung camera. Ay, hindi pala. Habang ini-slice ko, hindi ko siya mabibidyohan kasi sira nga pala yung aking blade na 6 inches. Mabilis sana dun eh. Ito kasi yung malaking blade. 8 inches po ito. Mabagal ang ikot. Madaling uminit yung machine. So, ang gagawin ko na lang po is pagka po malapit na siyang mabiyak, magtitira pa ako ng kaperanggot. Tsaka ko po siya pupukpukin para sabay-sabay nating makita yung laman. So, wait lang po. Tuupisan ko na. Ayan. So, yung potpourri po ay nabiyak na. Sabay-sabay po nating tingnan kung ano ang itsura ng laman. Whoop. Ooh. Parang nating special, parang ganun. Parang walang kabuhay-buhay. Ayan. Pero tatry ko pa rin na i-polish. Ganyan lang siya, freeform, magkabiyak. Yan, ipapolish ko yung gitna niyan para yan. Yun lang. Titingnan ko lang po kung kaya kong magpakintab ng basalt. Yan. Kasi dati hindi ko alam kung paano magpakintab ng basalt kasi sobrang lambot po kasi ng basalt eh.
Ngayon na medyo may alam na po tayo sa polishing at marami na po tayong natutunan, itatry kong mag-polish ng basalt. Yan. Ang isusunod naman natin ay itong isang pottery na to na mukhang medyo maganda ang patterns kaysa dun sa isa. Ang gagawin kong hiwa dito is paganyan lang siguro. Paganyan na lang. Kaso, oo sige, paganyan na lang. Wait lang po. Yan, nabiyak na rin po natin. May natira pang kapiranggot. Yan, pupukpukin na lang po natin to para mabiyak. Sabay-sabay natin tinan yung laman. Aray ko. Matigas siya, matigas. Yan. Natin. Whoop. Woo. Maganda siya mga karakhounds. Woo. Diba? Bukasan natin. Woo. Mas maganda siya doon sa isa. Oh. 'Di ba? At may mga packets siya na mga maliliit. Yung packets na yan, yung dilaw na yan, para siyang ginto. Parang gold. Kung hindi siya gold, baka pyrite. Pyrite siguro to kasi parang square cubes eh. Yan. So, ito, for keepings to. Pang process. Yan. Pero sana nga mapakintab ko kasi basalt po yan eh. Yan. So yan. Yan, magkabiyak. Pop, yan, pottery. Ganda ng pottery ha. Ayos. Mas maganda to kaysa doon sa isa kong naunang pottery na hiniwa. Yan, ang isusunod naman natin is yung dalawang green na hindi ko sure kung jasper nga ba o basalt din. Wait lang po, yun na nga. Napatunayan na po natin na siya po ay hindi jasper. Hindi po ito jasper, basalt po ito, nadurog eh. Hindi jasper to. So, ngayon, napatunayan na natin na ang mga green na bato sa Wawa Dam ay hindi green jasper. Yan. Hindi lahat ng green doon ay jasper. Yan po ah. Tsaka kung ito po ay jasper, dapat ang kulay ng kanyang pulbos o ng kanyang alikabok ay puti. Kaso tingnan nyo po, kulay green siya. Yan o. Pagka kasi agatize na po ang isang stone, kahit ano pang kulay niya, halimbawa pula, dilaw, green, kung agatize siya, dapat puti ang magiging pulbos. Hindi kulay red, hindi yellow, hindi green, yan. So, basalt na po ito, hindi ito gemstone. Mukha lang siyang gemstone kasi green. Kahawig ng green jasper. Ayan, tapon na yun. So, ibig sabihin, itong isang to, ganun din. Dahil wala nga siyang conchoidal fractures, ibig sabihin talaga, basalt lang ito. Yan, hindi ko nahihiwain to. Lagay na natin yan dyan. Yan. Ang isusunod natin is, itong may conchoidal fracture. Naku-curious kasi ako dito eh. Sa kung ano itsura ng laman niya eh. Hindi ko na sana siya i-slice kasi may crack. Pero gusto ko talaga makita yung laman eh. Kaya bibaking ko na. Susundan ko na lang po yung crack na yan, yung guhit na yan. Susundan ko na lang yan. Wait lang po. Ayan na, nabiyak na po natin. Ito talaga sigurado ko jasper to. Ang tigas nito eh. Sobrang tigas. So, pukpukin na natin. Ayan, tingnan natin kung anong laman. Ang tigas nito, sobra. Hindi kamukha nung naunang kulay green na isa, yung maliit na nadurog. Ito matigas talaga, siguro mga 7 ito. Yan, 7 ang hardness niya. Tingnan natin. Whoop! Wow, ganda ng kulay.
Maganda sana siya, yun nga lang, marami siyang crack. Yung nakikita natin na parang kulay dilaw na yan is iron o kalawang. Kaya naman siya meron dilaw na ganyan, ibig sabihin may crack siya na sumuot na yung mineral na iron sa kanyang mga bitak. Yan, no? Kalawang po yan eh. So, ibig sabihin, hindi talaga siya pwede sa pang-process. Yan, no? Ang eksaktong ID nito is Jaspaget. Hindi siya Jasper. Kasi kung Jasper to, dapat hindi siya translucent. Semi-translucent kasi siya eh. Yan, no? Semi-translucent siya, oh. Yung mga edges niya. Yung mga edges niya translucent. So, ibig sabihin, may Jaspaget doon sa lugar na yon. Yun nga lang, ang nakuha ko is reject. Yan. Yan na. May Jaspaget sa Wawa Dam. Yan. Hindi siya pang process. Yan. Yan na yan. Sa mga itatapon. Yan. Pwede rin namang, dahil gemstone siya, ilalagay ko doon sa mga pinagtabasan. Para, pag nagbenta ako ng pinagtabasan, isasama ko yun doon. Ang isusunod naman natin ay ito. Yung ID ko dito kahapon ay rhyolite. Na hindi pala siya rhyolite. Mali tayo. Yan. Yun daw mga bato na green na may mica. Dark green, light green, or green na may mica. Ang tawag para sa kanya ay serpentinite. Yan. Serpentinite pala to. Yan. Yung mga block na yan na ugat-ugat. Yan. Serpentinite pala siya. Ganyan po ang itsura ng serpentinite ng Rodriguez Rizal. Yan. So, titingnan natin kung ano itsura ng laman niya. Paganto na lang gawin kong slice para mabilis. Kasi kung paganto, malapad siya masyado. Bali, para hindi masayang stone, dito ko na lang siya babawasan sa part na yan. Yan. So, wait lang po. Yan. So, nabiyak na po natin yung serpentinite daw. Yan. Hindi ko kasi sure. Kasi kung serpentinite po ito, malambot lang. Yan, tigas niya eh. Parang jasper din siya. Yun nga lang, bakit may mica? Yan, may natira pang kapiranggot. Pupukpukin lang po natin yan para mabaklas siya dyan. Yun. Wop, wop. Tapan natin. Madaya kayo eh. Tinitingnan nyo kagad eh. Ayan na po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Wow! Wow! Wow na wow, ang laman. Oh my God. Oh my God. Mga karakauds, ang ganda niya. Oh. Uy, semi-translucent to. Hala. Ano kaya to? Oh. Ganda ng kulay niya, oh. Blue-green. Oh my God. Hindi siya jasper siguro. Kasi may kakaibang mga patterns, oh. Ipapa-ID natin yan sa ating friend na geologist. Baka sakaling alam niya. Ang hardness po niya is 7 din. Baka nga jasper din. Pwedeng jaspaget. Kasi translucent eh. Ang ganda niya, oh. May mga cracks. Pero hindi siya nabasag. Ang ganda. Ganda ng kulay, oh. Oh my God. Oh, hindi siya serpentinite, sir. Yan, parehas tayong mali. Ang unang ID ko dito, serpentine. Tapos kinorek tayo, naging serpentinite. Ngayon,
hindi siya serpentinite dahil ang serpentinite po ay ganito yan po ang itsura ng serpentinite eh. Yan o. Yan ang serpentinite. Oh, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Dito sa labas, pwede. Kasi may mga black na inclusions. Pero dahil lang siguro yan sa weathered o matagal na sa ibabaw ng lupa, may mga minerals ng sumapi sa kanya o sumama o kumapit. Yan. Pero yung loob, blue-green. May hawig siya sa kulay ng chrysocolla oh. Pero ang chrysocolla malambot lang. Yan ang aalamin natin sa susunod. Itatanong ko po sa aking friend kung baka sakaling alam niya ang ID. Wait lang po at akin ang isusunod ang dalawa. O ito, itong malaki na to. Yan, ito na isusunod ko. Yan. So wait lang po. Ayan o, tingnan nyo po. May mica siya o. Yung kumikinang-kinang na yan. Ang tawag po sa mineral na yan ay mica. Tapos pagka tingnan nyo kumikislap-islap. Hindi siguro jasper to eh. Baka ibang klaseng to eh. Baka ibang mineral to eh. Magaan kasi siya. Pag binasa, ganda 'di ba? Ganda ng pattern no. Yan mica may kinang-kinang. Buti na, grabe yung pattern niya very nice no. So ayan po, itutuloy ko na yung aking slicing. Yan. Kasi na-stop ako kanina kasi ang hinto po na ang oras po ng gawa ko is alas 9 hanggang alas 12 tapos alas 3 hanggang alas 5 yan. Nakatulog po kanina after lunch. Kaya ayan. Hapon nagising. So itutuloy ko na po yung pag-slice. Yan. Ang i-slice ko po ay ito. Yung malaki po na yan at saka ito, yung parang may buntot ng pabo. Itong yellow hindi na kasi kung ano po yung labas niyan, ganun din yung loob kasi plain yellow jasper lang to eh. Kasi itong red jasper, siyempre ang laman niya red din. Yan. So wait lang po muna. So yun na nga. Ito na po yung parang yung plum jasper. Hindi siya hindi siya ganun kaganda. Bulok wala. Yeah, sa labas lang yung kanyang pattern. Tingnan nyo. Wala. Reject siya, reject. Tsaka habang ini-slice siya, biglang nabasag Ibig sabihin hindi siya ganoon katigas. Hindi siya ganoon katigas. Nabasag Tapos tingnan niyo yung yung pulbos niya. Hindi siya ganoon kasi delicate. Kaya ito po ay tapon na. Yan, tapon na 'yon. Ang natatanda ko sa mga nakuha namin nakalimutan ko kasi yung iba ito, yan, ito isama na natin yan sa i-slice natin. Nahalo kasi dito, hindi ko na matanda kung saan ko na ilagay yung iba. Gusto nyo ba i-slice na rin natin itong malaking reject? Diba? Wala namang mawawala sige, testing natin. Yan marmol yan pero bakit translucent? Meron ba translucent na marble? Diba? Malalaman natin. Wait lang, i-slice natin yan. Yan, nabiyak na po. May kapiranggot ko nakakabit. Yan. Pupukpukin na lang po natin to para mabaklas. Kaya pa ito yung umuna to maingay.
Tapos, pupukpukin po natin siya ng bato. Ng kapwa niya bato para mahati. O kaya naman ipukpuk na lang dito. Ayaw ah. Yun. Sabay-sabay natin tingnan kung ano itsura ng laman. Kung marmol nga ba siya or kung ano man. Yan. Tingnan natin. 1, 2, 3. Parang hindi siya marmol. Mukha siyang chert. Pero hindi siya chert eh. Malambot eh. Marmol nga siguro to. Marami lang yung kulay. Oh. Hindi siya translucent eh. Maski yung mga gilid hindi translucent eh. Mukha na siyang kristal kasi malambot. Oh. Nakukutkot ng kuko. Marmol siguro to. Tsaka walang hindi rin maganda eh. Kulay gray eh. Talagang pang na lang siya. Pang dyan na lang siya sa mga reject talaga yan. Yan. So itutuloy ko na po. Lipat naman tayo sa kulay green na to. Ito talaga malakas ang kutob ko na ito eh, Jasper. Kasi ito yung may conchoidal fracture eh. Yan yung pabilog, parang crater. So ang gagawin kong hiwa dito, isusundan ko yung crack to. Or sa bagay, sayang kasi kung paganto, kung paganyan ang magiging hiwa niyan. Meron din siyang crack dito. So, ang mangyayari dito, pag hiniwa ko, durog na yan. Kaya, hindi ko na hiwain to. Sayang yung blade. Yan. Kaya ako na lang, as is na lang. Isama ko sa mga wrap na mga pambenta ko. Yan, diyan ka muna, baby. O, yan. Ang dami niya, no? So, dito na tayo sa malaki. Last na to. So, na yung last. At nilipat na ako dito. Kasi alam niyo kung bakit maghihiwa pa tayo ng isa pa na white jade. Kasi ito tiningnan ko maigi kanina. Tiningnan ko maigi, hindi siya puting-puti. Ang bilin sa akin nung aking customer dapat daw puting-puti. Yan. Kasi pagka nasa malayo, puti, di ba? Pero pag nilapit, para siyang madilaw-dilaw, parang ganun. Madilaw na parang maruming puti eh. Yan. So, mangyayari dyan, isantabi ko na lang muna to. Yan. Reserva na lang siguro sa mga magpapagawa pa na ang gusto light yellow jade. Yan. So, ito, sana lang puti na itong isang to. Dahil kung hindi, no choice, hihiwain ko na yung malaking puti na yan. Yan. So, wait lang po. Umpisa ko na to. Yan. Bad news, mga karakounds. Itong malaki na to na maganda ang kulay. Hindi siya ganun ka-silicated. Hindi siya highly silicated. Alam niyo kung bakit? Habang siya ay aking hinihiwa, nababasag siya paunti-unti. Yan o. Nababasag siya. At saka yung part na nababasag sa kanya, hindi conchoidal. Oh. Rap yung mga natapyas o yung mga fractures niya. Dapat, ang Jasper, kung maganda ang klase niya, pagka tinapyasan o kaya hinihiwa or nabasag or ganun, ganyan, dapat conchoidal yung fractures. So, tingnan ko kung pukpukin ko rito. Titingnan ko po kung magkakaroon siya ng conchoidal or hindi. Wait lang po. Mga karakons, reject po yung malaki.
Tingnan nyo, tinapyasan ko. Hindi makinis yung yung pinagtapyasan, gaspang. Sayang, ang laki pa naman. Ang ganda ng kulay. Yan ang sinasabi ko lagi eh. Huwag kayong babase sa kulay lang. Sa hardness din. Diba? Pag matigas, at yung part na pinagtapyasan niya po ay makinis, yung magkakaroon siya ng parang crater, yung bilog. Pagka ganon, okay siya. Magandang klase yun. Pero pagka pinukpok nyo or habang hinihiwa ay nababasag at rough yung part na natanggal, ibig sabihin nun, low quality. Pero Jasper pa rin naman. Yun nga lang, hindi siya pang alahas. Hindi ko nire-recommend na gumawa ng mga ganitong malulutong. Kasi once na malaglag yung pendant o kaya sing-sing na gawa sa gantong bato, durog agad yun. Walang tibay. So, yung ganito, reject po yan. Hindi siya pwede sa gemstone, rings, at cabochons o pang alahas. Pwede siya sa mga pan-display, ganun. Yung mga itatambol, ganyan. So, isasama natin siya sa mga pinagtabasan. Yun. Ando na, gumalabog na. Yun. So, continue tayo sa aking gagawin. Ito na po yung kapalit ng puti na akala ko puti, yung pala dilaw. Yan. Ito. Pagka ito po hindi puro puti, hihiwain ko na talaga. No choice na yung malaki. Yan. So, wait lang po. So, ayan na po. Nahiwa na siya. Yung ang akala ko kanina, puting-puti. Oinks. Light pink. May puti. Dito sa side na to, puti yan. Pero dito sa gitna, light pink. Ayan o. Tangkita o. Puti. Tapos light pink. Nga. Yan. So, hindi naman siya reject. Maganda nga siya kasi walang crack eh. Ang problema, ang gusto ng customer po ay puti. So, maghihiwa pa ako. Tignan natin tong isa na to. Yan. Mukhang may pag-asa dahil puti talaga siya. Yan. Medyo may pagka-mottled pa. Ano ba yung tinatawag na mottled? Pagka po sinabing mottled yung jade, parang may ulap-ulap. Yan, mottled white jade. Sana na nga ay white jade na to. Yan. Pero dahil inabot na po tayo ng alas 5, malaglapas na pong alas 5 hihinto na po ako ngayon yan. Continue na lang po ako bukas. Yan. Kaya matagal ang ating processing kasi hindi ako pwede magtuloy-tuloy. Yan. Kasi baka magalit ang mga kapitbahay natin. Diba? So, yun na lang po muna. At ayun, may add ko na rin po sana doon po sa mga nagpapa-ID. Sana po tumanggap tayo ng pagkakamali natin. Halimbawa, yung pagkakamali. Tumanggap tayo ng katotohanan. Yan, tungkol sa mga bato na pupulot natin. Ito na lang po masasabi ko sa inyo. Kasi yung iba niya nagagalit pagka sinasabi namin yung totoo. Unang-una sa lahat, kayo po yung kumontak sa akin. Humingi kayo ng tulong sa akin para ma-ID yung mga stone nyo. Wag naman po kayo magagalit sa akin pagka sinabi ko yung totoo. Diba? Yung iba kasi dyan, magpapa-ID, sasabihin na, ay, black diamond to, sapphire to, ruby to. Wag ganon. Nagpapa-ID kayo, tapos pagpipilitan mo, i-assume mo na yung bato mo, ganito, ganyan, ganon. Pag nasabi yung totoo, galit na galit. Ayan. So, yun lang po. Sa mga magpapa-ID pa, na kukontakin po ako, tapos ganun lang din naman ang gagawin, wag nyo na po akong kontakin. Kasi, nagbibigay na po ako ng free na knowledge free na nga po yung pagbabahagi ko ng mga kaalaman ko, tapos magagalit pa kayo sa akin. Huwag naman sanang ganun. 'Di ba? At matuto sana kayong tumanggap ng katotohanan na ang Pilipinas, wala pong diamond dito. Walang naturally mined na diamond or precious stone sa Pilipinas. Pakitandaan lang po yan.
Kasi ang Pilipinas po masyado pang bata kumpara sa mga sa mga malalaking kontinente na talagang bilyon taon na ang edad. Ang Pilipinas kasi bata pa 'yan. Kaya wala tayong mga precious stones o precious gems. Ah, ang mga stones natin dito ay semi-precious stones lang. Walang black diamond, walang carbonado, walang diamond, walang ruby, emerald, sapphire, walang ganyan. Meron sa Villarica, marami niyan, 'di ba? Sa mga pawn shop, marami niyan. Sa Cebuana, marami 'yan. Pero sa natural na sa mga sa bundok, sa ilog, sa sapa, sa amang lupalop ng Pilipinas, wala pong nakukuhang natural diamond. So, yun lang po muna. Bye-bye!